Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And this is Teacher In once again. Ayan, maghahatid sa inyo ng panibago na namang video. And for today's video guys, this is a family bonding. So once again, this is Teacher In. Ayan guys, andito kami ngayon sa Tagaytay with my family. So ayan, kung makikita ho ninyo, with my sister, my son, my nephew, and my mom, and of course with my grandson. So ayan, kung makikita ho ninyo ang overview po ng Tagaytay. Napakaganda ng place, super ganda and very amazing talaga. Talaga mapapawaw kayo sa ganda ng overview ng Tagaytay. Nandito kami sa pinaka-peak. So ayan, nagbabadya ang ulan. So pagkatapos namin umikot-ikot doon, nagpa-picture, kumain, and syempre kahit anong mga dapat gawin kapag namamasyal, diba? Mamili ng mga anong souvenirs. And after that, mga kaibigan, dumiretso na ho kami sa Taal, Batangas. And we are on the way to Taal, Batangas. Kung makikita ninyong mga kalingap, aking mga kaibigan, talagang napakatarik ho ng daan. Kumbaga zigzag. Parang katulad din ng papunta ng Bicol, papunta ng Baguio. Pero ito, ang kagandahan ho dito, napakaganda ho ng ng daan, ng kalsada. Ayun. So, we're on the way to Taal, Batangas na mga kaibigan. And it's 12 noon. Sobrang napakainit. So, sa Tagaytay no kami nag-land. So, on the way po, papunta ng Taal. Ayan, makikita ninyo, bumaba kami saglit. To show you guys, ayan, makikita na po ninyo yung Taal. Medyo malayo pa po yun. So, ayan, naisipan namin na kuha ng video. Ayan, ay napakainit po talaga. And kung makikita nyo, napakaraming mga puno ng kahoy na nagbibigay ng sariwang hangin. So, ayun, makikita nyo yung dalawang tumawid na yun, yung aking anak at yung aking pamangkin. And syempre, ayan din si May, kasama ko. Ayan, ang aking kaibigan. Kumbaga, bilas. So, ayan. So, ayan, pinapakita ko sa inyo ang kagandahan ng Taal Lake. Ayan. So, ang kaibahan nga lang ng Taal Volcano sa mayon, ang Taal Volcano ay napapalibutan ng dagat. Napapalibutan ng lake or ng tubig. Samantalang ang Mayon Volcano naman ay may perfect na cone shape and napapalibutan ho ng mga lupa. Ayun. So, ayan ang kaibahan ng dalawa. And mas malaki ho ang Mayon Volcano compared dito sa Taal Volcano. Pero ito ay isa din sa mapaminsalang volcano po dito sa ating bansang Pilipinas. So ako'y na-amaze mga kalingap, kaya kinuhanan ko ito ng video, and talang na-amaze ako. Napakaraming mga mangingisda na nakatira mismo dyan sa lake. Ayun. So syempre, delikado din sa kanila yan, sa kanilang mga pamumuhay. Lalo na kung hindi nila alam na kung ang bulkan ay may tendency erupt. Ayun. So, kung mapapansin ninyo, ang akala ninyo yung aking tinutumbok na yan ay Taal na bulkan. Hindi po yan bulkan Taal. Ang bulkan Taal po, ayun na andon, at hindi mo iisipin na yan pala ang bulkan Taal, na kumbaga konti na lang ang makikita ninyo na lupa. Ito nga, perfect cone pa siya. Pero yung Taal Volcano, sa kadahilanan siguro ng kanyang mga pag-erupt, yun yung mga melt na lava na may init talaga, yun. So, naisipan namin dumiretso na ng Taal Church kasi sobrang init po talaga. So, ayan. Okay guys, tara, samahan nyo kami na makapunta sa Taal Church. And makikita ninyo doon kung ano ba ang mga pwede nating makita pagdating doon sa simbahan ng Taal, na sinasabi ay isa din sa makasaysayang puok pasyalan ng mga turista ng ating mga kababayang Pilipino. So, syempre, hindi pa kami nakarating doon, and syempre, curious din kaming makita kung ano ho ang pwede nating makita doon sa Taal Church. So, ayan, tara mga kalingap, samahan po ninyo kaming magbiyahe. Ayan. So, andito na ho kami sa Taal Church. Ayan. So, samahan ho ninyo kami mga kalingap. At ako ay habang papaakyat dito sa simbahan, may sumalubong sa akin isang nagtitinda ng kandila. And ang sabi ho niya ay may kandila daw ho na pang pamilya. Kumbaga, since kauna-unahan ninyong makarating dito, first time ninyong makarating dito sa church, kailangan bibili kayo ng kandila na yun, 3 kandila na kulay pula na mahaba. And nakatali ho yun at hindi ho pwedeng paghiwa-hiwalayin.
And ang kandila po na yun ay kumbaga magwiwis ka doon or magdadasal ka pagkapasok mo pa lang sa church, so kailangan mong kumatok ng 3 beses at saka mag-wish. Ngayon, pagka kumatok ka na at nag-wish, kung ano yung iyong dasal, kung ano yung iyong wish or prayer doon sa bungad pa lang ng simbahan, sa pagkatok mo ng pintuan, yun din ang idadasal mo pagdating doon sa altar. So yun, ang kandila na yun is for family po. So bumili kami lahat, so bali 9 po kami, so 9 po na sets. So lahat po kami ay nag-wish maliban sa aking apo na 2 taon pala, ay hindi pa naman po makakapag-wish. So ayun, makikita niyo yung simbahan ay yari po sa bato. Yung mga sinuunang panahon na style, pero napakaganda po ng loob, napaka-fabulous and elegante na talaga makikita mo ay moderno na po ang style at hindi na rin nabibehind sa kagandahan ng ibang mga makabagong simbahan. So ayan, pagdating namin doon, may mga sumalubong sa amin mga nagtitinda at mga nagpipresenta sila na sila na lang magpicture sa amin. At ito mga kalingap, meron ho silang style sa pagpipicture na sobra ho kaming na-amaze. Syempre, kapag ginawang kayo ng favor, nakakaya naman na hindi kayo bibili sa kanilang mga tinda. So syempre, ayun, napasaba kami sa bilihan. So ayun mga kalingap, So habang kami ay nasa loob ng simbahan, kami syempre ay nagmamasid. Ang ganda-ganda talaga ng simbahan mga kalingap. Ayan, ang makikita ninyo sa video ay ang aking anak. Siya isang teacher din katulad ko na nagtatrabaho sa Bangkok. Ayan. And syempre dahil sa ang ating family ay minsan lang tayo nabubuo sa isang taon kapag may mga nagbabakasyon. So kailangan din natin ng time for the family. Kaya sa loob ng isang linggo ay hindi ako nakapag-live with Kalingap Maymay sa aming tambalan na Kalingap Radyo Balitaan. So we will wish you mo Sunday night. Ayan. So magkakaroon na kami ng live mamayang gabi ng Sunday. So ayan, see you guys there sa aming tambalan ni Kalingap Maymay sa tambalan namin Kalingap Radyo Balitaan. So for the meantime guys, ito muna ang aking maihahatid sa inyo na panibagong video mga Kalingap, and I hope na gustuhan ninyo at meron kayong natutunan kahit papaano dito sa aking video sa ngayong gabi. Okay guys, so ayan, makikita din ninyo ang overloaded na lumi ng Batangas. Grabe ho, ang sarap talaga, hindi yun ninyo mauubos, hindi ninyo kayang ubusin isang serving. Ayun, grabe. So ay makalingap, na isipan ko lang kuha na ng video t-shirt sa inyo kung pupunta kayo ng Batangas. Ayun, daan kayo dyan sa tindahan na yan, isang kitchenette, napakasarap, jeans kitchenette, sa tapat lamang po yan ng Fantasyland. Ayun, napakaganda po ng Fantasyland. Hindi na namin nakuha na ng picture kasi mga pagod na kami, pero pumunta ho kami doon at hindi na kami nakapagpa-picture sa Fantasyland. Sa tapat po noon ay merong mga kainan at kumain ho kami at meron ho silang serving na Lumi Overload ang tawag nila, napakasarap po. Ayun, sulit na sulit ang presyong 100 sa bawat serving. Ayan guys, that's all for today and see you all tonight. Ayun, sa aming tambalan ni Sisi May. See you all guys mamayang gabi, Sunday at 9 p.m. after po ng premiere or live streaming ni Kuya Val Santos Matubang. Bye bye guys, God bless and see you all later. Bye bye.